What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli akong nagbabalik. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang comedy, fantasy movie na pinamagatang, The Brand New Testament. Ang pelikula ay itinakda sa isang mundo kung saan nakatira ang Diyos sa isang apartment sa Brussels kasama ang kanyang asawa at anak na si Ea. Mayroon din siyang nakatatandang anak na lalaki, si Heso Kristo, o JC sa madaling salita. Dahil sa likas na pagkontrol ng Diyos, wala siyang magandang relasyon sa sinuman sa pamilya. Ang batang si JC ay naging isang rebelde at umalis ng bahay dahil gusto niyang gawin ang mga bagay sa kanyang sariling paraan. Bukod dito, ang Diyos ay labis na naiinip sa pag-imbento ng milyon-milyong uri ng mga nilalang. Bago ang paglikha ng mga tao, nilikha niya ang lungsod ng Brussels at napuno ito ng mga hayop. Hindi nagtagal ay nainis siya dito dahil walang ginawang interesante ang mga hayop. Kaya't nilikha niya ang unang tao sa kanyang larawan, na pinangalan ng Adan. Ang lalaking ito ay gumagala sa lungsod ng ilang oras hanggang sa nakilala niya ang unang babae, si Eva. Gaya ng nilayon ng Diyos, hindi nagtagal ay nagkaanak sila na humantong sa pagkalat ng sibilisasyon ng tao sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang 10 taong gulang na si Ea ay hindi pinapayagang lumabas at walang paraan sa loob o labas ng apartment. Ginugugol ng Diyos ang halos buong araw niya sa kanyang opisina, na mayroong supercomputer na ginagamit niya para kontrolin at manipulahin ang kapalaran ng mundo. Walang sino man maliban sa kanya ang pinapayagan sa loob ng opisina. Ang asawa ng Diyos ay medyo kuko at hindi nagrereklamo tungkol sa anumang bagay. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paggawa ng pagbuburda at pagtingin sa kanyang koleksyon ng baseball card, na binubuo ng eksaktong 18 baraha. Napag-alaman din na si Ea, tulad ng kanyang kapatid na si JC, ay may kakayahang gumawa ng mahika. Isang araw sa hapagkainan, inilipat niya ang isang basong tubig sa pamamagitan lamang ng kanyang isip at umaasa na mapapahanga nito ang kanyang ama. Pero pinapagalitan siya ng Diyos dahil siguro sa nagseselos siya dahil hindi siya marunong mag-magic. Upang makaabala sa kanyang sarili mula sa kanyang monotonous na buhay, nilikha niya ang sangkatauhan bilang mga laruan. Sadistiko siyang nagdudulot ng maraming sakuna upang panoorin ang paghihirap ng mga tao. Nagsusulat din siya ng mga universal na batas na nagdudulot ng maraming abala sa mga tao. Isang hapon, hindi sinasadyang iniwan ng Diyos na bukas ang pinto ng opisina kaya palihim na pumasok si Ea at tiningnan ang kanyang supercomputer. Ang banal na anak ay nabigla sa lahat ng kalupitan na idinulot ng kanyang ama. Mamaya sa hapunan, tinawag niya ang kanyang ama para dito, ngunit ito ay nagpapagalit lamang sa kanya. Hinahabol niya ito sa paligid ng apartment at hinampas ng sinturon hanggang sa hamupa ang galit nito. Matapos ang mga taon ng parehong emosyonal at pisikal na pang-aabuso, sa wakas ay nagpa siya si Ea na maghiganti sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na mabuti para sa sangkatauhan. Kinabukasan, bumaling siya sa figure ni Heso Kristo sa kanyang silid. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang lahat at humihingi ng payo kung paano magpatuloy. Sinabihan siya ni JC na kumuha ng ilang apostol, mga taong magpapalaganap ng kanyang mga turo. Iminungkahi niya na dapat siyang makakuha ng 6 na mangangaral. Maaari siyang pumili ng 6 na random na tao mula sa mga file ng Diyos at pagkatapos ay pahangain lamang sila ng maliliit na himala. Higit sa lahat, iminumungkahi niya na obserbahan niya ang buhay ng kanyang mga apostol. Makakatulong ito kay Ea na magsulat ng Brand New Testament na gagabay sa sangkatauhan sa pasulong. Bago matapos ang pag-uusap, ipinaalala ni JC sa kanya na walang kabuluhan ang Diyos kung wala ang kanyang computer. Sinabi rin niya sa kanya na maaari niyang gamitin ang washing machine upang makatakas mula sa apartment. Nang sumunod na gabi, sinamantala ni Ea ang Diyos na nakatulog sa sopa, at ninakaw ang kanyang susi. Pumasok siya sa kanyang opisina at kumuha ng 6 na random na humanity card mula sa isang file sa isa sa mga cabinet. Pagkatapos ay ginagamit niya ang computer upang magpadala ng hiwalay na mga text message sa bawat tao sa planeta. Sa loob nito, inihayag niya ang petsa ng kanilang pagkamatay. Pagkatapos, binago ng Ea ang password ng programa sa 18 at nag-log out. Pagkatapos ay pumunta siya sa washing machine, pumasok sa loob nito, at nakahanap ng mahabang lagusan na patungo sa labas ng mundo. Habang gumagapang si Ea sa tunnel, nagsisimula ng makuha ng mundo ang mga text. Sa una ay iniisip ng mga tao na isa itong malaking kalokohan. Ngunit sa paglipas ng panahon,
Maraming tao ang nagsisimulang mamatay ng eksakto sa nabanggit na petsa at oras. Mabilis na napagtanto ng sangkatauhan na ang lahat ng mga pagkamatay na ito ay hindi maaaring nagkataon lamang. Nagdudulot ito ng ganap na kaguluhan dahil alam ng lahat kung gaano karaming oras ang natitira upang mabuhay. Marami sa kanila ay hindi man lang nagpapakita sa trabaho at ginugugol ang kanilang buong oras kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga digmaan ay inabandona at ang mga tao ay nagsimulang mag-post ng kanilang mga sarili sa paggawa ng mga bagay na lagi nilang gusto ngunit hindi kailanman nangahas na gawin noon. Sa kabuuan, ang mundo ngayon ay may mas malawak na kalayaan ng kalooban. Bumalik sa apartment, nagising ang Diyos at nalaman ang nangyari sa pamamagitan ng kanyang espesyal na TV. Agad niyang sinubukang pumasok sa kanyang opisina ngunit napagtanto niyang wala saan man ang susi. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang palakol at sinira ang pinto, para lamang malaman na siya ay nakalock sa labas ng kanyang computer. Amoy na amoy niya ang pabango ni Ea sa kwarto na tuluyang naghahatid sa kanya sa washing machine. Sa kabilang banda, tuluyang narating ni Ea ang dulo ng tunnel, na nasa loob ng isa pang washing machine sa isang laundromat. Lumabas siya ng gusali at agad na namangha sa mga tanawin at tunog ng mundo sa labas. Na-enjoy din ni Ea ang lasa ng burger na nakita niya sa trash bin. Ngunit nagsusuka din agad dahil sira na ang laman nito. Sa malapit, isang lalaking walang tirahan na nagngangalang Victor ang nakakita sa kanya na sumusuka at sinubukan siyang tulungan. Nagtatanong si Ea kung marunong siyang magbasa at magsulat. Nung sumagot siya ng oo, itinalaga siya nito bilang kanyang scribe. Pagkatapos ay humiling siya na dalhin sa mga address na nasa talaan ng mga apostol. Dahil walang importanteng gagawin si Victor, pumayag siyang samahan siya sa misyon. Samantala, napagtanto ng Diyos na kailangan niyang umalis sa apartment para hanapin si Ea. Alam niyang kung makakalap siya ng mga tagasunod tulad ni JC, mapapawi niya ang kontrol nito sa sangkatauhan. Kaya, atubili siyang pumasok sa tunnel sa washing machine. Samantala, dinala ni Victor si Ea upang makita ang kanyang unang apostol, si O'Reilly. Sa kabila ng pagkaalam na 11 taon na lang siya para mabuhay, walang binago si O'Reilly sa kanyang buhay at nagpatuloy siya gaya ng dati. Siya ay nabubuhay mag-isa, nakakaiba para sa isang babaeng napakaganda. Ito ay ipinahayag na noong siya ay isang maliit na batang babae, ang kanyang braso ay natanggal ng isang subway na kotse. Kaya, umiiwas siya sa mga tao dahil sa tingin niya ay mahahanap siya ng mga tao na nakakatakot. Samantala, nilapitan siya ni Ea at hiniling na magsalita tungkol sa kanyang sarili para may sulat ni Victor ang mga aral na natutunan sa kanyang buhay para sa Brand New Testament. Medyo kakaiba si O'Reilly ngunit pumayag pa rin siya. Pagkatapos ay nagkwento siya tungkol sa isang anekdota noong panahong nilapitan siya ng isang palaboy. Akala niya ay aagawin siya nito ngunit sa halip, sinabi na lang niyang, ang buhay ay parang skating rink, maraming tao ang nahuhulog. Umiiyak si O'Reilly habang sinasabi niya sa kanila kung paano tumama sa kanyang ulo ang maliit na linyang iyon. Sa tingin niya ay matagal na siyang nahulog at hindi na niya nagawang tumayo pagkatapos noon. Naantig sa kwento, inilapit ni Ea ang kanyang tenga sa puso ng dalaga at sinabi sa kanya na may mangyayaring milagro sa lalong madaling panahon. Kalaunan ng gabing iyon, sa kanyang panaginip, nakita ni O'Reilly ang kanyang nawawalang kamay na sumasayaw sa kanyang mesa sa kusina at muli itong hinawakan. Sa wakas ay tinanggap niya ang kanyang kapansanan at nagpa siya na magpatuloy sa kanyang buhay. Samantala, nakilala ni Ea ang kanyang pangalawang apostol, si Jean-Claude, isang lalaking unti-unting umabot sa edad ng kanyang pagreretiro. Noong bata pa siya, si Jean-Claude ay may espiritu ng pakikipagsapalaran. Ngunit pagkatapos ay tumama sa kanya ang katotohanan at kailangan niyang magtrabaho upang mabuhay. Nakulong siya nito sa isang nakakainip na 9-to-5 corporate na trabaho, na nag-iwan sa kanya ng isang nakapanlulumong gawain at walang pamilya. Matapos malaman na may 12 taon pa siyang mabubuhay, itinapon niya sa basurahan ang kanyang telepono at briefcase. Kasalukuyan siyang nakaupo sa isang bench sa isang parke kung saan napagpasyahan niyang hindi na muling lilipat. Napansin siya ni Ea na namataang nakatingin sa mga ibon sa malapit na puno. Nilapitan niya ang matanda at ipinahayag na nakakausap niya ang mga hayop. Isinasaalang-alang ito bilang isang biro, sinabihan siya ni Jean-Claude na tanungin ang ibon kung bakit hindi ito umaalis sa parke.
Ang banal na batang obliges ay kinausap ito at ibinalik lang din ang tanong. Sinabi ng ibon na maaari nitong itanong ang parehong tanong kay Jean-Claude dahil hindi rin siya umaalis sa parke sa kabila ng pagkakaroon ng ganap na autonomiya sa kanyang mga binti. Labis itong ikinagulat ng matanda at sa wakas ay bumangon siya at nagsimulang sundan ang ibon sa paligid. Samantala, sa wakas ay narating ng Diyos ang labandera. May isang matandang babae na nabigla nang makita siyang lumabas sa washing machine. Agad niyang inilabas ang kanyang pepper spray at iwinisik ito sa kanyang mukha, na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Nang maglaon, sinubukan ng Diyos na kunin ang isang burger mula sa isang basurahan ngunit lumitaw ang isang grupo ng mga hooligan, na nagsasabing hindi ito pag-aari. Pagkatapos ay binugbog nila siya para dito at sa huli ay napunta siya sa isang ospital. Sa waiting room, kumukuha siya ng hiwa ng tinapay at jam ng bata. Kaya, pinatumba siya ng ina gamit ang kanyang payong. Ang ikatlong apostol sa listahan ay si Mark, na may 83 araw na natitira upang mabuhay at gumon sa pang-adultong libangan. Ang pinakamahalagang memorya ng kanyang pagkabata ay ang tungkol sa isang batang babae na nakita niya sa isang beach. Hindi mawala sa isip niya ang magandang ginang sa loob ng 2 taon pagkatapos noon. Sa kanyang paglaki, nagsimula siyang maakit sa maraming babae. Ngunit hindi siya naging matagumpay sa pagkuha ng anumang mga petsa. Sinubukan pa nga ni Mark na matutong makipag-usap sa mga babae sa pamamagitan ng panonood ng ilang online na video, ngunit ginawa lang nitong kilabot ang kanyang sarili. Nang malaman ni Mark ang tungkol sa petsa ng kanyang kamatayan, kinuha niya ang lahat ng kanyang pera sa bangko at nagpa siya na gamitin ito sa mga strip club. Una, binayaran niya ang isang escort na nagbigay sa kanya ng pinakamagandang karanasan sa kanyang buhay. Nakilala siya ni Ea sa isang ganoong club at sinabi sa kanya na maganda ang boses niya. Iminumungkahi niya na dapat niyang pagkakitaan ito. Nakapagtataka, kinabukasan, kinuha si Mark bilang voice actor para sa adult film industry. Isa pala sa mga kasamahan niya ay si Zinnia, ang babaeng taga-dagat. Ang duo ay agad na nakahanap ng koneksyon sa trabaho habang nakikipag-chat tungkol sa panitikan. Makalipas ang ilang araw, magkasama silang bumalik sa kanyang apartment, kung saan nakatulog silang magkahawak kamay. Samantala, isang gutom na Diyos ang pumasok sa isang simbahan na nagho-host ng isang charity dinner. Ang kanyang karapat-dapat na pag-uugali ay nagdudulot sa kanya ng problema muli, kapag sinubukan niyang putulin ang linya na naghahain ng pagkain. Ang mga nagugutom na palaboy sa likod niya ay nagsimulang maging mainit ang ulo at nagkaroon ng scuffle. Sa kabutihang palad, inalis ng isang pastor ang Diyos mula sa karamihan at binigyan siya ng pagkain. Pinaalalahanan din niya ang estranghero na dapat niyang mahalin ang kanyang kapwa gaya ng nakasulat sa banal na aklat. Ngunit ginagawa lamang nitong galit ang Diyos dahil ito ay mga salita ni JC, hindi sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsabi ng mga mapang insultong bagay tungkol kay Hesukristo. Dahil dito, nagalit ang magiliw na pastor at sinimulan niyang talunin ang impyerno mula sa Diyos. Samantala, hinahanap ni Ea ang ika-4 na apostol, si Francois. Bilang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, mayroon pa siyang 25 taon upang mabuhay. Noong araw na lumabas ang mga petsa ng kamatayan, bumili siya ng rifle para barilin ang mga random na tao. Kung hindi ito ang kanilang nakatalagang petsa, walang mangyayari. Pero kung mamatay man sila, hindi niya kasalanan dahil pre-written ang lahat. Natagpuan siya ni Ea at Victor sa isang parke, nakahiga kasama ang kanyang rifle. Habang pumipili na ng mga target si Francois, hiniling ni Ea sa kanya na barilin ang isang babae na tatawid sa isang malapit na tulay. Ang babae pala ay walang iba kundi si Aurelie. Masayang bumaril si Francois ngunit tumama ang bala sa kanyang prosthetic na braso. Ngunit hindi niya alam ang tungkol dito at sa tingin niya ay isang himala. Kasunod nito, nagsimulang sundan ni Francois ang magandang babae sa paligid. Sumakay siya sa elevator at hinampas pa niya ang braso niya. Ngunit hindi niya napagtanto na ito ay peke at hindi kailanman ng ahas na makipag-usap sa kanya. Matapos baliwalain ang kanyang pamilya sa gabi, binisita ni Francois si Aurelie kinaumagahan. Binibigyan niya ito ng ilang bulaklak kasama ang kanyang numero at ipinahayag pa ang kanyang pagmamahal sa kanya. Hindi sumagot ang isang nagulat na Aurelie, ngunit dinadala niya ang mga bulaklak pauwi. Habang patuloy na sinusundan ni Jean-Claude ang kanyang ibon sa buong mundo, binisita ni Ea ang ika-5 apostol, si Martin.
Tumatanda na siya at 5 taon na lang ang natitira para mabuhay. Napag-alaman na medyo romantiko si Martin noong bata pa siya, ngunit nauwi sa isang boring na kasal. Matapos malaman ang tungkol sa petsa ng kanyang kamatayan, kumuha siya ng isang escort, ngunit ang karanasan ay hindi kasiya-siya. Isang hapon, nahanap siya ni Ea at Victor sa lobby ng hotel. Dinala siya ng banal na bata upang bisitahin ang isang lokal na circo kung saan nakilala nila ang isang nakakulong na bakulaw. Agad na nakipag-ugnayan si Martin sa hayop, ipinaliwanag na ito ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya. Napagtanto ni Ea na gusto din siya ng bakulaw at ipinadala ang impormasyon. Kaya, binili ng matandang babae ang hayop mula sa master ng circo at iniuwi siya. Habang lumilipas ang panahon, napagtanto ng bakulaw na wala na ito sa isang nakakulong na kapaligiran. Nagkakaroon ito ng malalim na ugnayan kay Martin at nauwi sila sa halikan. Samantala, sa wakas ay tinawagan ni Aurelie si Francois at inanyayahan siya sa kanyang tahanan. Ipinakita niya sa kanya ang peklat ng bala sa prosthetic na braso habang tanghalian. Nagulat ang lalaki nang malaman na hindi totoo ang braso nito ngunit wala siyang pakialam dahil malalim ang pag-ibig niya sa babae. Kaya naman, hinahalikan niya ang braso nito, at nauwi sila sa gabing magkasama. Sa ibang lugar, patuloy na sinusundan ni Jean-Claude ang kanyang ibon, na natagpuan na ngayon ang isang kawan. Ang huling apostol ay si Willie, isang musmos na 54 na araw na lamang ang natitira. Palagi siyang may sakit at inoperahan pa para matanggal ang kanyang tumor. Nang malaman niya ang tungkol sa petsa ng kanyang kamatayan, nagpa siya si Willie na yakapin ang kanyang tunay na pagkatao at nagsimulang magbihis na parang isang babae. Nang makilala ni Ea at Victor ang bata, mahigit 1 linggo na lang ang natitira para mabuhay. Binigyan niya siya ng isang makintab na isda bilang regalo, na nagpapasaya sa kanya. Gusto na niyang dalhin ito sa karagatan at palabasin. Nagsisimula na ring mag-hangout ang dalawang bata dahil magkasing edad lang sila. Sa linggong ito, ang huling yugto ng banal na plano ni Ea ay magsisimulang kumilos. Noong Lunes, ibinenta ni Willie ang lahat ng kasangkapan ng kanyang mga magulang at nagtungo sa isang dalampasigan para ilabas ang kanyang makintab na isda. Noong Martes, ipinangako ni Francois na itigil ang pagpatay at gugulin ang kanyang buhay kasama si Aurelie. Kinabukasan, tinakot ng bakulaw ang asawa ni Martin at magdamag silang magkasama. Noong Huwebes, naging intimate sina Mark at Zinnia sa unang pagkakataon. Nang sumunod na araw, narating ni Jean-Claude ang rehiyon ng Arctic, kung saan ang kawan ay bumubuo ng isang palaso upang gabayan siya sa isang lokal na babae. Noong Sabado, isinakay ng galit na pari ang Diyos sa isang eroplano kasama ang iba pang mga imigrante na ipapatapon sa Uzbekistan. Habang lumilipad ito sa itaas ng lungsod, dinala ni Ea at ng ilan sa kanyang mga apostol si Willie sa dalampasigan para mamatay siya sa dagat. Samantala, masaya ang asawa ng Diyos na tila hindi na siya uuwi. Naglalagay siya ng ilang musika at sinasayaw ito habang naglilinis. Naglakas loob pa siyang pumunta sa opisina nito para i-vacuum ang sahig. Pagkatapos ay in-unplug ng asawa ang computer upang sa halip ay makakonekta siya sa vacuum cleaner. Ito ay nakakagulat na nagiging sanhi ng hindi pagkamatay ni Willie kahit na dumating ang kanyang paunang natukoy na oras. Sa itaas sa kalangitan, ang eroplanong kinaroroonan ng Diyos ay nagsisimulang mawalan ng altitude at nagsimulang lumubog patungo sa dalampasigan. Ngunit sa sandaling iyon, natapos na ni Mrs. ang paglilinis at muling ikinonekta ang computer. Ito ang magsisimula sa buong sistema mula sa simula. Ang lahat ng naunang naka-schedule na pagkamatay ay na-overrule at ang computer ay humihingi ng password. Nagtataka, nag-type siya ng 18 na nag-udyok sa computer na tanggapin siya bilang ang Diyosa. Samantala, ang eroplano ng Diyos ay bumabalik din sa taas at lahat ay nawawalan ng text message sa countdown ng kanilang buhay. Pagkatapos ay ginagamit ng Diyosa ang computer upang gawing mas magandang lugar ang mundo. Ang kalangitan ay puno na ngayon ng mga bulaklak, ang mga tao ay maaaring maglakad sa ilalim ng karagatan, ang gravity ay nababaluktot at ang mga takip ng yelo ay tumitigil sa pagtunaw anuman ang global warming. Ang huling eksena ay nagpapakita ng kinahinatnan ng mga Diyosa na pumalit. Si Martin ay may isang sanggol na bakulaw, si Victor ay naging isang kilalang may akda sa pamamagitan ng paglalathala ng Brand New Testament, at si Francois ay nabuntis ng sanggol ni Aurelie. Samantala, ang Diyos ay natigil sa isang pabrika ng Uzbek,
kung saan sinusuri niya ang bawat washing machine, umaasa ng isang paraan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!